Alam niyo mga kaibigan, kaninang umaga, isa sa kapwa natin content creator, naging biktima ng scammer. Ginamit yung mukha niya para gamitin sa pangloloko. Ako nga natakot na hindi yun sa akin nangyari, no? Kawawa yung biktima na biktima ng pangloloko ng mga ganyan. Yung kapwa natin content creator, illegit naman yun. Gusto yung mamuhay ng tahimik at nagtrabaho ng maayos. Ngayon, itong mga scammer na walang magawa sa buhay, gusto ng mga instant pera. Ayaw magbanat ng buto. Bakit kaya may mga taong mga mindset na ganyan, no? Sana mayroong instant karma para yung mga taong ganito agad-agad makarma ba? No? Kasi kawawa yung mga ginamit para mang-scam at yung taong in-scam nila. So kayo mga friends, no? Pag merong mag-message sa inyo, tapos manghingi o di pinipilit kayo na bilhin ito or anuman ang modus nila, i-verify nyo muna kung totoo ba yun. Tawagan nyo. Kung hindi sasagot sa inyo, huwag na kayo maaaksaya ng panahon. I-report nyo para hindi na makapangloko ng iba. Or di, huwag nyo nang pansinin. Kung familiar yung mukha, iba yung pangalan, kabahan na kayo doon. Okay? Huwag basta-basta maniwala. Kasi dyan sila, lalo na sa Messenger, dyan sila bumabanat. Kasi ngayon, dami na mga scammers ngayon. Sana yung mga ganyan, no, mahuli. At sana yung natin content creator, magkaroon ng hustisya at mahuli kung sino man yung gumamit ng kanyang pictures, ng kanyang mukha para lang makapangluko. Nakakapanggigigil ng mga taong ganyan. Alam nyo? Yung ano lang gagawin para lang pera kahit magkalisod-lisod na para lang yun sa maayong pamaraan. Kaning uban, mangilad lang. No? Huwag kayong agad, magpaluko. Dapat maging matalino tayo, alerto. Kasi walang mangluloko kung walang magpapaloko. Ganun. So, ingat-ingat mga kaibigan, lalo na tayo, no, mga content creator, nakapublic tayo. Yung mukha natin nakapublic. So, pagka ganun na iba yung pangalan, tapos ang mukha is familiar, i-report nyo na kagad. Okay? Sige, ingat. God bless mga kaibigan.